Tinutukoy na ng Quezon City Police District ang suspect sa pamamaril sa isang rider ng motorsiklo noong Sabado. Nakikipag-ugnayan na raw ang pamilya ng suspect sa pulisya para sa kanyang pagsuko. Makibalita tayo kay Cesar Apolinario. Hapon noong Sabado na uwi sa pamamaril ang isang away trapiko sa kanto ng Dituazon at Quezon Avenue sa Quezon City. Naka-red light daw noon at nasa harap ng isang SUV ang motorsiklong minamaneho ni Anthony Mendoza, angkas ang kuya niyang si Michael. Kwento ni Michael, tila magbibiting the red light ang SUV na halos dumikit na noon sa kanila. Nang hindi makadaan, nagbukas daw ng bintana ang driver ng SUV at pasigaw na tinanong sina Anthony kung ano ang problema. Nagkasagutan ng dalawang panig na humantong sa pagbaril kay Anthony. Bakit? Tinamahan ka ba? So, siguro yung kapatid ko, lagi siyang sinisigawan, hindi na rin napigilan yung sarili. Napamura siya pero not directly nakaharap. Sabi niya, pala nito eh. Rin, binaril kagad. Kaya andito po ang tama ng ano eh. Sa likod ng ulo, binaril si Anthony na agad niyang ikinamatay. 3 araw matapos ang insidente, natukoy na ng Quezon City Police District ang suspect, si Fredison Ong Atienza. Nakilala si Atienza matapos i-trace ulit ng mga otoridad ang SUV na sangkot umano sa insidente, isang puting Land Cruiser. Sa pagsisiyasat ng mga otoridad, nahuli kamang SUV sa kaba ng E. Rodriguez Avenue papuntang Dituazon. Isang babae ang may-ari ng SUV at nang makapanayam siya ng mga pulis, sinabi niyang ang kanyang amang si Atienza ang nagmamaneho raw nito noong Sabado. Nadiskubre rin na nagmamay-ari umano si Atienza ng isang kalibre 45 at 9mm na baril. Parang revoke license. Positibong kinilala ng kapatid ng biktima ang suspect. Ang una ko pong naramdaman, nanginig po talaga, umiyak na kagad ako. Kasi parang nag-flashback po talaga yung nangyari. Kaya hindi po ako maaaring magkamali, siya po. Ayon kay QCPD Director Chief Superintendent Guillermo Elezar, nakikipag-ugnayan na sa kanila ang pamilya ni Atienza para sa kanyang pagsuko. Actually, kahapon, yung kanyang, meron silang lawyer na nirequest ng kanyang pamilya para makipag-ugnayan sa amin. At yun nga, pinag-usapan yung explore yung possibility ng kanyang pag-surrender. Pero hanggat hindi pa siya sumusuko, patuloy ang pagtugi sa suspect. Maharap siya sa patong-patong na kaso, kabilang ang illegal possession of firearms at murder. Dinala na kahapon sa Camp Karingal ang puting Land Cruiser na ginamit umano ng suspect. May paalala ang QCPD sa lahat ng motorista. Yes. So it's better to be cool-headed in this situation rather than maging bully at pairalin yung iyong pride at kayabangan. Cesar Apolinario, GMA News.